Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Sa araw na ito, ating ginugunita ang banal na araw na itinakda ng ating Ama, ng ating Elohim, na kailangang isi-celebrate sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga tinatawag at pinili na mga individual na mga tao. Isa ito sa mga appointed times na binigay ng ating Ama, ng ating Elohim, bilang tanda at pagkikipagsundo niya bilang tipan na susundin ng tao. Kaya sa oras na ito at sa araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ating baliktanaw tayo. Babalikan natin ang tinatawag na covenant or ordinances na binigay ng Ama, na hindi binali ng Ama, ng Misaya, Panginoon, kundi ito ang kanyang tinatawag na lasting ordinance or everlasting covenant to the mankind. Although some of us know this, and some of us memorize na ang mga pakikipagtipan, pakikipagsundo na ibinigay ng Ama, mga ordinances niya, mga balaod, patas na binigay niya sa tao upang sundin ito. Ngunit sa pagdaan ng panahon, sa kapanahunan, mula pa sa ating mga ninuno, mula pa kina Noah, okay, magmula na lang tayo kay Noah, dahil sabi nila, may nagsasabi nga na we are not under the law but under the grace. We are not under the old covenant, we are under the new covenant. Okay, so may mga nagsasabing mga individual na ganun. Ngunit papasadahan natin ang bawat talata na magpapaalala sa atin paano nakikipagtipan, paano nakikipag-covenant ang Ama sa tao. Okay, so hayaan nyo, mga kapatid, na verse by verse natin babasahin, babalikan ang tinatawag na mga lasting ordinances and everlasting covenant na binigay ng Ama sa atin bilang pagpapaalala sa atin sa ating kapanahunan ngayon. Kahit nga sa atin mga ilang taon pa lang tayo na nabuksan ang ating mga diwa, ang ating pananampalataya na naibalik sa tinatawag na tunay na pagsunod sa salita ng ating alahayam na walang sinisino, walang itinutulak at walang kinakabit, walang tutulak o kakabigin. Ang lahat ay pagsisikapang sundin sa abot ng ating makakaya at kakayanan na ibinigay sa atin ng Ama. Hallelujah. So unang-una, mga kapatid, hayaan na lang natin ang pakikipagsundo, yung kasunduan ng Ama doon kay Adam, yung restored couple na binigay ng Ama, which doon tayo ng lahat nanggagaling.
hanggang ang ating mga kaibigan, kapatiran, tayo ngayon na present in this time. Okay? Nagmula tayo kay Adam at saka kay Eve at saka kay Adam. Okay? So, everlasting covenant, mga lasting ordinances. Mag-uumpisa tayo sa saad, sa pangako ng Ama kay Noah pagkatapos ng baha. Okay. Sa Genesis chapter 9 verse 14 hanggang 16 or hanggang 17, babasahin natin mga kapatid kung ano ang pinangako ng Ama, ang kanyang covenant, kanyang pakikipagtipan sa tao. Okay? And this is also an ordinance. Okay. Genesis chapter 9 verse 14 tayo mag-umpisa. Tagalog version ang babasahin ko. Ito ang nasusulat. Sa tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Verse 16. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Okay. So, ito ang una nating binasa. The lasting covenant, everlasting covenant or lasting ordinance na binigay ng ating Ama sa panahon ni Noah. Sabi niya, tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Hallelujah. So in the preceding verse na binasa natin from verse 14 chapter 9 ng Genesis, binigay ng Ama sa tao, specifically sa kanila ni Noah, dahil sila ang mga buhay sa panahon iyon. Pinangakuan, nakikipagtipan, nangako ang ating Ama na hindi niya nalilipulin ang tao at ang hayop sa pamamagitan ng baha. Maraming may magsasabi, ay ano ba brother, hindi yan totoo dahil may mga taong namamatay sa tuwing may baha, may bagyo at binabaha, may malakas na ulan at may mga baha, may mga namamatay. Hindi ba yun kasama sa pangako ng Ama? Don't get me wrong mga kapatid, at huwag nating pipilosopuhin ang ating Ama. Yes, merong mga slight flooded happenings sa mundo, ngunit hindi iyon maihahambing sa flood or sa baha na binigay ng Ama, ginawa ng Ama sa sanlibutan, na buong sanlibutan ang nabaha noon na 8 tao lang ang nakakaligtas at ilang a pair of animals, insects, lahat ng mga hayop na nakasakay sa arka, sa bangka na ginawa
pinagawa ng Ama kay Noah. Okay? Although yes, may mga pangyayari sa atin sa sanlibutan ngayon na may mga baha na may namamatay na mga tao. Ngunit ito ba ang sinabi ng Ama na baha? Hindi. Okay? Ngayon, di ba tuwing may baha, bago bumaha, bago babaha, may ulan. Okay? Sabi niya dito, tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako. So, ibig sabihin, pagkatapos ng ulan, ng malakas na buhos ng ulan, kapag lilitaw ang bahaghari, ang rainbow, maaalala. Imbis na siguro, pinapahintulutan ng Ama na didisiplinahin, papaluin ang tao dahil sa katigasan ng ulo, papaalalahanan ng Ama na, oy, andito ako. Kinalimutan nyo yata na merong creator. Di ba? Maraming mga pangyayari sa tao, sa mundo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na mankind are doing of what they had to. Kung ano-ano na lang ang may isip ng tao, ginagawa na ng tao, nang wala ng respeto, wala ng takot sa ating alahayam. Kaya minsan pinapaalalahanan tayo ng Ama sa tinatawag na natural disaster, katulad nila ng baha, ng bagyo, hurricane, lindol, at kung ano-ano pa, sunog, at kung ano-ano pang sitwasyon at pangyayari na papahintulutan niya upang makapag-recognize tayo who are we. So, sabi niya, tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan, lasting covenant, everlasting covenant, lasting ordinance na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Okay. Unang verso na ating binalikan paano nakikipagtipan ang ating Ama sa tao. Ngayon, pangalawa, in Genesis chapter 17 verse 5 hanggang sa 7, ito ang kanyang sinabi: everlasting covenant to Abraham and to his descendants as a father of many nations. Ito ang kanyang pangako kay Abraham naman. Una kay Noah sa ating tinatalakay ngayon. Pangalawa ngayon kay Abraham. Everlasting covenant to Abraham and to his descendants as a father of many nations. Tagalog version tayo, mga kapatid. Genesis chapter 17 verse 5. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. Lasting covenant na naman. At ako'y magiging alahayam
ako'y magiging Elohim ninyo. Pangako na naman, pakikipagtipan na naman ng Ama kay Abraham, kay Noah. Nakikipagtipan siya na hindi niya nalilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. Okay? First covenant na ating binanggit ngayon sa topic natin. Okay? Pangalawa dito kay Abraham, na si Abraham ang pinangakuan, nakikipagtipan ang ating Ama kay Abraham, that Abraham is the father of many nations. Okay. Okay. Ano pa? Pangatlo, in chapter 17 verse 8, ito na naman ang pangako ng Ama kay Abraham pa rin. Ibibigay ko sa iyo at sa inyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging alahayam. Ako ang magiging kanilang Elohim. So alam na natin, mga kapatid, kung sinong nagmamay-ari sa lupain na tinatawag na Kanaan, na tinitirhan ni Kanaan na anak ni Ham. Okay. Alam natin kung sinong parte yun. Okay? Alam natin parte iyon sa lupaing binahagi kay Shem. Diba? Sa panahon ni Noah, nung pagkatapos ng baha, pinaparti-parti ni Noah sa kanyang 3 anak ang mga lupain. Kay Shem, kay Japheth, at saka kay Ham. Ngayon, dahil malapit lang sa kanilang pinagtirhan at magandang lupain, ang bahagi ni Shem, iniskwat ni Kanaan. Okay. So, sa ibang video na lang natin o sa ibang recording na lang natin tatalakayin kung ipapahintulot ng Ama ang istorya. Yun. Dahil ang ating topic ngayon, ang ating tinatalakay ngayon ay ang pangako, ang covenant, ang lasting covenant na binigay ng Ama sa tao. Okay. So, this specific land o promise, hindi yung Mindanao. The land of promised na tinatawag na Kanaan, which is pagkaraan ng mga ilang panahon, tinatawag na itong bayan ng Israel. Okay. I don't know, dahil marami pang mga pagdidibati, marami pang mga studies na nangyayari hanggang ngayon, na kung ang tinutukoy na lupang pangako na Israel ay yung present Israel ba nating nalalaman ngayon o hindi. Okay? Merong mga studies na gayon. So, pero karamihan naniniwala na ang Israel na nadidefine ngayon sa ating kapanahon ay ang mismong Israel na tinitirhan ng mga Israelita noon. Okay, ang bayan na yun. Okay, so babe, isa pang covenant, mga kapatid, mga kaibigan, na kailangan nating maalala, dahil
ito'y inaalala ng ating Ama at hindi kinakalimutan magpakailanman dahil lasting ordinance yan, lasting covenant yan. Isa pa, in sa chapter 17 pa rin tayo. In verse 13, meron siyang pagkikipagtipan. Sabi niya kay Abraham, okay, this is so-called circumcision. A circumcision is an everlasting or lasting ordinance na binigay ng Ama. Okay? Magmula kay Abraham. Ito, verse 13 ng Genesis 17. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng aking walang hanggang katapusang kasunduan. Ano ito? Babalik tayo. Balik tayo sa verse 12. Kung ano ito. Verse 12. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ngayon, babalikan natin mga kapatid. Dito sa atin, sa tinatawag na ngayon sa modernong panahon na Pilipinas, dahil ay inisquat din ang ating bayan ng mga Phoenicians, okay, ng mga Kastila. Identity theft na naman. Walang pinagbago ang style ng mga taong ito. Okay? Alam na ngayon natin mga kapatid na bakit ang tinatawag na mga Filipino or mga Operians ay may kulturang pagtutuli sa mga lalaki. Coincidence? Or talagang nakahanay tayo bilang mga Hebrew? Kaya mga kapatid, hindi talaga malayo na ang bayan ng Oper or so-called Philippines ngayon ay ang mga sinaunang mamamayan dito ay mga Hebrew people. Lahi ni Heber, lahi ni Shem. Dahil kultura natin ito. Baka sasabihin ng iba, ay, dala-dala yan ng mga Kastila. No. Absolutely not. Because Spaniards, mga Kastila, ay mga suputante. Sabi ni sa wika pa ni OHC. Some of white people are not doing this circumcision. Okay? So ano ito? May significant ba? Yes, malaki. Hindi lang natin naiintindihan kung bakit nga ako mismo sa sarili ko mga kapatid, hindi ko naintindihan kung bakit ba tinutulit ang mga lalaki. Nagpapatuli ang mga lalaki dahil nasunod natin ito sa ating mga ninuno. Ano ba ang significant nito? Ano ba ang kahulugan nito? Hindi ko naiintindihan ito noon. Pero malinaw na sa aking isipan ngayon kung bakit. Okay? Kung bakit
nagpapatuli ang mga tinatawag ng mga Pilipino? Because this act, itong kulturang ito ay minana pa natin sa ating mga kaninunuan, sa ating mga ninuno. Hindi malayo that we are the descendants of Israel, or kung hindi man, absolutely we are the descendants of Heber. Okay? So, yan, covenant ito, everlasting covenant, walang katapusang kasunduan. Pinutol ba? Nabago ba sa panahon ng Misaya? Sa bagong tipan? Hindi. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin. Okay? So, mga kapatid, napakasaya, joyful ang puso ko na naaalala na naman natin ang isa sa mga patunay na hindi malayo that we are the descendants of Shem, of Heber, or even na mga ni Jacob or Israel. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Ngayon, dadako tayo sa mga lasting ordinances. Kung ang tinatalakay natin ay ang mga everlasting covenant na binigay ng Ama, dito na naman tayo sa tinatawag na lasting ordinances, na sinabi ng iba ay wala na, hindi na natin po pwedeng gagawin yon dahil binago na ng Misaya. Oo. Totoo ba? So, hindi tayo magkukomento sa sarili nating pag-iisip at sa sarili nating katalinuhan, kundi ang pasasabihin natin, pagsasalitain natin ay ang kasulatan. Okay? Una, the lasting ordinance na ginawa ng Ama, na ipapasunod niya, ipapagawa niya bilang tanda sa kanyang mga pinili, ay itong tinatawag na Passover. Malapit na tayong magsiselebrate ng Passover. Isang buwan na lang. Okay? In Exodus chapter 12 verse 14. Okay. Exodus 12 verse 14. Ito ang nasusulat. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salin lahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Okay? Okay. Passover. Ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salin lahi. Sa lahat. Sasabihin na ng iba, ay, Israelita ba tayo upang magdiwang ng kapistahan ito? Hindi naman tayo Israelita. Sa mga Israelita lang yun, ang mga ordinances. Wala tayo. Oy, marami. Most of all Christians nagsasabi ng ganito, na hindi tayo pwedeng o hindi na tayo obligadong gagawa o susunod sa mga kabistahang giginawad ng Ama sa mga Israelita, dahil hindi naman tayo mga Israelita, sabi nila, dahil tayo'y mga hintil. O ngayon, bakit ka nagpapatuloy kung hintil ka?
mga hintil ay hindi nagpapatuli. Kung sila man ay sinalba, kung sila man ay naka-avail sa pagliligtas ng alahayang, hindi naman daw sila nagpapatuli. Sabi ni Pablo, whether you are circumcised or not, you can avail the salvation from our Elohim. Yes, absolutely. Pero ikaw, bilang Operian, bilang Pilipino, kumbaga, bakit ka nagpapatuli? Gawain lang ito ng mga Israelita. Gawain lang ito ng mga Hebreo. Just think of it, kapatid, kaibigan. Kung ayaw mong magsiselebrate ng Passover at ikay tuli, just think of it over and over again. Hallelujah. Pero ang sinabi ng kasulatan, ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi. Mga Israelita lang, sa kanilang salinlahi lang. May mga namimiliso po talaga para lamang for self-serving sa mga pananampalataya na tinatawag. For hayahay way of life lang, para wala nang, hindi na tayo maghihirap pa dahil ang Misaya na ang gumagawa ng lahat. Pinapahayahay tayo ng Misaya. Bakit papahirapan natin ang ating mga sarili? Bakit ginawa ba natin ang Misaya na ang ginawa ng Misaya na pagliligtas sa sangkatauhan ay minamaliit natin? Ay hindi. Kung gagawa ka ng gawain ito, kung ipagdidiwang mo ang mga ordinances, kung gagawin mo ang mga ordinances, lasting ordinances of Elohim, pinawalang pisa mo or minamaliit mo ang ginawa ng Misaya? Absolutely not. Even the Messiah did. Even the Messiah celebrate. Oo nga, kapatid. Kaya nga ang Misaya nagsiselebrate at ginawa, siya na ang nagiging Passover lamb. Dahil para hindi na tayo, may sinabi ba ang kasulatan, kaibigan, kapatid? May sinabi ba specifically? Kahit nga si Pablo, ginagawa niya, sineselebrate niya ang Passover at ang unleavened bread festivals at lahat ng mga festivals na iginawad sa tao from our Elohim. At kalaunan, at tayo dito, lalong-lalo na dito sa Oper, pinalitan, ninakaw na naman at pinalitan ang totoong mga kapistahang dapat isiselebrate, dapat gagawin ng mga Operians, ng mga Hebrew Operians. Itong mga kapistahan ito, sana dapat ang siniselebrate. Ngunit ano ang ginawa ng mga Phoenicians? Winala nila, pinalitan nila ng mga kapistahang pagano. Ang dami pa. Ha? So, tingnan nyo mga kapatid, ano ang pangyayari? Ano ang ginawa ng opposition? Kaya siguro pinapaalala, pinababalikan ng ating Ama ang talakayang ito, ang topic na ito, ang isyong ito, upang maaalala ng bawat isa sa atin ngayon, lalong-lalo na sa atin dito sa Kadiwa. Some of us nakakaligtaan na, kahit nga ang 70 Sabbath na 7 days cycle lang, makakalimutan pa eh. Ha? Don't get me wrong mga kapatid, huwag kayong magalit, huwag kayong magagalit sa akin.
Ako'y instrumento lamang ng pagpapaalala ng ating Elohim, kagaya ng ginawa niya noon sa mga Israelita in their journey in the wilderness. Ginamit niya si Moses, si Aaron, si Joshua, si Gideon, marami pang iba. Ginamit niya upang magpapaalala sa bawat isa sa mga itinakda niyang kapanahunan, sa kanyang mga ordinances, sa kanyang pakikipagtipan sa ating mga ninuno. At ngayon, sa ating kapanahunan ngayon, glory to our Elohim, glory to our Alahayam, glory to our Abba Yahuwah, na meron pang mga taong ginagamit niya at ginamit niya, gagamitin niya, na magpapaalala sa atin in our shortcomings. We are not perfect. Yes, absolutely. So far, from now on, we are not perfect. But just remember, brethren, if you hear the voice of our Elohim, do not harden your heart, as what our ancestor did in the wilderness before. Because his reminders, his encouragement every now and then are very useful to our destiny. Ano ba ang pipiliin natin? Yung destiny na inilagay ng ating Ama, ibinigay ng ating Ama sa atin, sa bawat isa sa atin, na makakapasok tayo sa kaharian na kanyang pinangako, or the destiny of the opposition, the doomed destiny, ang walang hanggang kapighatian, ang walang katapusang kapighatian. Pipili lang naman tayo, di ba? Kaya tayo nagpapaalala lang, mga kapatid, hindi ako exempted dito. Alalahanin natin our individual daily life. Marami tayong mga kinakaharap na mga sitwasyon, but we must think, we must observe the goodness and mercy of our Elohim in all the way. Lahat ng pamamaraan ibinigay na ng ating Ama sa atin upang tayo'y mapapaalalahanan na we are His creation, must be following His ordinances. Ginawa niya tayo, originally ginawa niya ang tao upang pamamahalaan ang mundo na kanyang ginawa, na may kasaganaan, kasiyahan ng walang hanggan. Ngunit ang oposisyon ay kinurap ito at ginawa niyang miserable ang buhay ng tao dahil sa jealousy, dahil sa anger. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ginawa ng ating Ama sa bawat segundo, minuto, oras at panahon ng ating mga buhay. Meron pa tayong panahon na magsisisi, panahon na makikipagtipan ulit sa ating Ama. Sabi nga ni Prophet Isaiah, when he uttered the words of prophecy in Isaiah 55. Hanapin nyo ang ating Elohim while He is near, while He may be found. Draw nigh unto Him while He is near. Nandyan lang naman ang Amay, nandyan lang naman ang ating Alahayam. He is waiting for us. He is always open
His arms widely open for us. Kailangan lang natin i-recognize siya sa bawat segundo, minuto at oras ng ating mga buhay. Kaya nga tayo nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari, mga nahaharap nating mga sitwasyon, minsan o kadalasan nga nasasabi natin sa ating sarili, bakit ba nangyayari ang ganito na ako'y nagsisikap na masunod ang kalooban ng Ama, kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon ng buhay ko, bakit ako'y nakukulangan, bakit ganito ganyan. Bago mo tanungin sa Ama yan, kaibigan, kapatid, itanong mo muna sa iyong sarili. Unahin mo ang iyong sarili sa pagtatanong, kagagawan ko ba ang mga ito, kung bakit nangyayari ang mga ito? We must humble ourselves because scriptures declares that our Elohim is near to the broken hearted. Ibig sabihin, napakalapit lamang ng ating Ama. Malapit ang ating Ama, malapit ang ating Creator sa may mga mababa ang kalooban. But even at the prayer of the prideful people, ito'y hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Elohim. Kaya mga kapatid, let us always remember what the ordinances and the covenant of our Elohim na binigay niya sa tao. Okay, pangalawa, mga kapatid, na ating tatalakayin sa lasting ordinances na ito, verse 15 ng Exodus 12. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong mga tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Okay? This is a lasting ordinance. Unleavened bread festival. Ito'y gagawin ninyo habang panahon, sabi ng ating Ama. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. If you believe sa ating Amang makapangyarihan, sa ating Heavenly Father, we must do it. Kailangan natin gawin ito. Okay? Sabi pa dito sa verse 21, okay, verse 21 ng Exodus 12. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisupo, pasain ninyo ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang pusti at sa itaas ng inyong pintuan
at isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang puste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Obey these instructions as a lasting ordinance. The lasting ordinance. Sa kapanahunan ni Moises na naman na mga pangakong ito, mga kapastahan na kailangang gunitain, isisilibrate ng mga mananampalataya, ng mga chosen people, kumbaga. Okay? Ang dami pang mga covenant, mga lasting covenant at ordinances. Ito, pipili mo na ating papasadahan itong Sabat. Okay? Kung ito ba'y pinutol, hindi na gagawin ng tao. Okay. In Exodus, sa panahon ni Moses pa lang ito, ha, mga kapatid. Sa panahon ni Moses. Pero, doon pa sa panahon ni Adam, nandyan na ang 70 Sabat. Okay. Ngayon, dito sa Exodus 31:15, tayo mag-umpisa, sabi niya, 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Noon, sa panahon ni Moses, na Torah community pa, Torah Constitution, sabi dito, sa verse na ito, papatayin ang sino mang magtatrabaho sa araw na yun. Verse 16, ito ang sinasabi. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. The 7th day Sabbath is one of the lasting ordinance ng ating Elohim. Pinutol ba? Inabolis ba? Hindi. Absolutely hindi. Kaya mga kapatid, marami pang mga ordinances, lasting ordinances sa mga pagkain, lasting ordinances in Leviticus, not to eat fat and blood, yung hindi pagkain ng dugo. It is a lasting ordinance according to the scriptures, according to our Heavenly Father in Leviticus chapter 3 verse 17. Hindi talaga pinapakain ang dugo. Pero ngayon, maraming nagkiklaim that they are people of Elohim, but ginagawa ang ikinasusuklam ng ating alaya, ng ating Elohim. Dahil nililinisan na raw ang lahat. Huwag daw nating tatawaging marumi ang nililinisan na ng ating Ama. Are you sure? Pagkain ba talaga ang pinag-uusapan ng Ama at ni Pedro sa kanyang vision?
Hindi ba 'yon patungkol sa kaligtasan ng mga hintil, specifically sa buhay, sa pamahayan ni Cornelius? Okay, ibang topic 'yon. Pero nare-relate pa rin 'yon dito. Okay. Ano pa ang mga lasting ordinances? Atonement. In Leviticus 23:31. Sum up na lang natin ito, mga kapatid. Magbibigay na lang ako ng mga talata. Dahil napakahaba, hindi kakayanin ng isang oras. Okay? Kaya mga kapatid, kahit anumang sitwasyon ng ating pamumuhay ngayon, alalahanin natin na hindi nagbabago ang ating alahayang. Sabi nga niya in Malakay, I, your Elohim, do not change. Hindi ako nagbabago kailanman. Tayo lang naman tao ang pabago-bago, diba? So, pag-iisipan natin, mga kapatid. Feast of Shavuot or First Fruit Festivals in Leviticus 23:12, verse 41, Feast of Tents or known as Feast of Tabernacle. The 7 and 8 major festivals, namely Passover, Feast of Unleavened Bread, First Fruit Festival or Pentecost, Feast of Trumpet or Feast of Loud Noise, Atonement, Feast of Tents or Feast of Tabernacle, the 8th day, Shemini Atzeret. Those festivals are appointed by our Elohim for us and to us, that we must celebrate it. These are the festivals, the major festivals na kailangang isi-celebrate natin. Mga Shabbat, mga Sabbats, appointed times of our Elohim. Dahil ang mga Sabbats na ito ay siyang tanda niya para sa mga taong pinili niya. Yan ang kanyang sinabi sa Ezekiel chapter 46 verse 14. Yan ang sinabi niya sa pamamagitan ng mga bibig ni Ezekiel. Kaya mga kapatid, ano bang gagawin natin? Sino ba ang susundin natin? Sino ba ang papakinggan natin? Ang ating Elohim, ang ating alahaya, o ang ating mga sarili? Just think of it. Ano ba ang pipiliin natin? Sumunod sa Kanya upang makapasok tayo sa kaharian na inihanda niya, or magre-rebelde tayo sa Kanya at ang ating mapupuntahan ay ang eternal doom na inihanda din niya sa mga tataliwas. Kaya mga kapatid, pag-ingatan natin ang ating pananampalataya sa Kanya, kagaya ng sinabi niya sa ating mga ancestors. We must listen His voice. We must listen His instructions.
His ordinances and His covenants, His commandments. Maraming mga tao na nagsasabi, I love Elohim. Or in Greek word, I love God. Pero taliwas ang ginagawa sa sinasambit ng bibig. Kaya ang Misaya ang nagsasabi, sinasabihan niya ang mga Parisiyo noon. Sila'y nagpupuri sa kanilang mga labi, sa kanilang mga bibig, sa ating alahayam. Pero ang kanilang mga puso ay napakalayo sa layo. Saan tayo? Sa masunurin? O sa mga hindi masunurin? Mga kapatid, muli sa araw na ito, tayo'y nagpapaalala. Hindi lang kayo, kundi ako mismo na nagsasalita dito. I am only an instrument. My mouth are only instrument. Kaya nga sabi ko sa Ama kanina, bago tayo nag-recording, Ama, let my mouth open, na ang salita na ilalabas nito ay sa inyo manggagaling. Ikaw mismo ang magsasalita sa amin. Hopefully, brethren, naniniwala ka dito. Kung hindi naman, nasa sayo ang pagpasya. Our Elohim loves you so much. Kaya nga tayo, binigyan niya ng lahat ng pamamaraan at pagkakataon upang maitama natin ang ating mga pagkakamali. Once again, happy and blessed Baruch Shabbat sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Shalom. I love you. Hallelujah.